Halika't sabay natin panoorin ang isang American horror film mula noong 2021 na pinamagatang The Exorcism of God. Sana ay matuwa po kayo. How will I do it? Sa unang eksena ng pelikula, makikita natin si Father Peter sa loob ng madilim na silid kung saan nakahiga si Sister Mag-Ali sa isang kama. Siya ay sinapian ng isang dyablo na nagngangalang Balban na naging sanhi ng pagkasira ng kanyang mukha. Nang makita ang kanyang kalagayan, iginiit ni Peter na kailangan nilang magsagawa ng exorcism sa lalong madaling panahon. Kaya tinawagan niya ang kanyang superior, na si Father Michael, para humingi sa kanya ng pahintulot. Ngunit mariing tumanggi si Michael, sa paniniwalang hindi pa sapat ang kanyang kasanayan upang pangasiwaan ang ganoong sitwasyon. Gayunpaman, binaliwala ito ni Peter at nagpatuloy pa rin sa pagpapaalis ng demonyo. Pinalabas niya ang lahat sa silid at nag-set up ng camera para i-record ang proseso. Taglay ang determinasyon, naghahanda si Peter na harapin ang masamang sumapi kay Sister Mag-Ali. Sa sandaling nagsimula siyang magbasa ng mga panalangin, ang kama ni Mag-Ali ay tumalbog sa hangin. Gayunpaman, ito ay napakalakas at ang exorcism ay walang epekto sa kanya. Sa halip, ang dyablo ay nagsimulang maghubad at inaakit si Peter. Kaya pinipigilan niya ang kanyang sarili na matukso at ipinagpatuloy ang kanyang mga spell habang nagwiwisik siya ng holy water sa katawan nito, pero wala itong epekto sa kanya. Hindi nagtagal, hinubad pa ng demonyo ang pangloob ni Mag-Ali at sinimulan niyang kalikutin ang kanyang pusa sa harap ni Peter. Oh my God! Wow! Sa sandaling makumpleto niya ang romansa sa kanyang sarili at napasigaw na lang ang demonyo. At si Mag-Ali ay nahulog sa kama. Sa tingin ni Peter ay nagtagumpay siya, kaya nilapitan siya ni Peter para suriin, ngunit bigla itong gumising at pinahawak ang kamay nito sa maselang bahagi ng katawan ng babae. Oh yeah! Dahil dito hindi na rin napigilan ni Peter ang sarili at nauwi sa mainit na pagkayod nila sa isa't isa. Ito ay napakalaking pagkakamaling desisyon dahil ang dyablo ay pumapasok na sa kanyang katawan para angkinin din siya. Lumipat ang eksena pagkaraan ng 18 taon sa isang bilangguan kung saan ginagawa ng isang gwardya ang kanyang nakagawiang pagkolekta ng mga tray ng pagkain mula sa mga selda. Ngunit nang makapasok siya sa isang selda, isang nakagigimbal na sandali ang bumungad. Dahil ang dalawa sa kanyang mga daliri ay kinagat ng nakabilanggo sa loob na nagdulot ng kaguluhan. At ngayon ay si Father Peter ay nagsimulang manirahan sa kanayunan ng Mexico. Simula nung mangyari ang insidente, nagigilty pa rin siya. Kaya, inilaan na lang niya ang kanyang buong oras sa pag-aalaga ng mga bata sa isang ampunan. Isang araw, habang namamahagi ng pagkain, nilapitan siya ng isang nag-aalalang ina. Isinama siya sa kanyang anak na may sakit na si Felipe na tila may kakaibang sakit. Binasbasan siya ni Peter ng banal na tubig, ngunit ito ay naging sanhi lamang ng pag-atake ng bata. Bilang huling paraan, isinugod siya sa ospital. Pagkatapos ay sinuri ni Dr. Nelson si Felipe at isiniwalat na 4 na bata ang namatay sa parehong sintomas. Ngunit hindi matukoy ang sakit na ito at pati ang panglunas. Nang maglaon, pumunta si Peter sa isang simbahan upang humingi ng tawad at sumunod sa kanya si Dr. Nelson. Naniniwala si Peter na pinarurusahan siya ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapahirap sa mga nakapaligid sa kanya ngayon dahil sa kanyang nakaraang maling nagawa at kasalanan. Sinubukan ni Dr. Nelson na ipaunawa sa kanya na nasa ilalim siya ng dyablo nang gawin niya ang kasalanan na iyon. Ngunit iniisip pa rin ni Peter na sana naiwasan niya yon. Sa wakas ay nagpa siyang mangumpisal sa obispo na si Monsignor Balducci dahil sa palagay niya ito ang tanging paraan upang makamit niya ang kapayapaan. Sa susunod na eksena, pumunta si Peter sa tirahan ng obispo at naghahanda na ibigay ang recorded tape ng exorcism. Ngunit ginulat siya ni Balducci sa pamamagitan ng pagbubunyag na itinuturing siya ng Vatican bilang isang santo. Pagkatapos ay binigyan niya si Peter ng isang tseke para sa kanyang bahay ampunan. Dahil nabigla siya sa mga sinabi at sa malaking halaga, nagalinlangan si Peter kaya sa huli ay nagpasya siya na ilihim na lang muna iyon. Nang maglaon, nakita natin si Peter sa kanyang silid, na sinusumpa ang kanyang sarili para sa kasalanang nagawa niya noong nakaraang 18 taon. Maya-maya, nakarinig siya ng sigaw na nagmumula sa simbahan. Kaya pumasok siya sa loob upang suriin, tumingin si Peter sa paligid at maya-maya ay may narinig siyang umiiyak sa sulok. Nang lapitan niya ito, laking gulat niya nang makita niya ang itsura ng kakaibang imahe, na bigla itong umatake sa kanya, at kaya nagising si Peter mula sa kanyang bangungot. Di nagtagal, tinawagan siya ng isang opisyal ng bilangguan at ibinunyag na kakaiba ang kinikilos ng isa sa kanilang mga bilanggo. Siya ay tumatangging kumain at hinihiling na makipagkita sa kanya. Nag-alala si Peter kaya agad siyang pumunta sa kulungan. Sa pagpasok niya sa selda, nalaman niya na ang pangalan ng batang babae ay Esperanza at nakapatay na ito ng isang opisyal. Nang makita ni Peter ang kanyang mukha, napagtanto niya na wala itong sakit ngunit siya ay sinapian. Pagkatapos, ang baliw na babae ay nagsimulang magsalita ng mapang-akit na paraan tulad ng ginawa ni Mag-Ali noong 18 taon na ang nakakaraan.
At ang ibig sabihin, siya ay walang iba kundi si Balban. Nang maglaon, dumating doon ang ina ni Esperanza, at dito nalaman natin na siya pala ay si Mag-Ali. Kaya labis na ikinagulat ito ni Peter, dahil ang baliw na babae sa loob ng selda ay anak din pala ni Peter. Hinihimok siya ni Mag-Ali na iligtas siya kung talagang gusto niyang pagbayaran ang kanyang pagkakasala. Sa gabi, si Peter ay muling pinahihirapan ng misteryosong bangungot na sumasakal sa kanya sa pagtulog. Mabuti na lang ay nagagawa niyang magising at pakalmayan ang sarili. Kinaumagahan, pumunta si Peter sa ospital kung saan nalaman niyang pumanaw na ang kawawang si Philip. Siya ang ikalimang biktima ng mahiwagang karamdaman, ngunit wala pa rin kaalam-alam ang mga doktor sa pinagmulan nito. Nang maglaon, nakipagkita si Peter kay Balducci at nag-report siya tungkol sa kalagayan ni Esperanza. Humihingi siya ng pahintulot na magsagawa ng exorcism sa kanya. Pumayag si Balducci pero nagpatawag din siya ng isa pang pari para mapaalis nila ang demonyo agad. Ang pari pala na pinatawag ay walang iba kundi si Father Michael, na dumating sa Mexico upang tumulong sa pagpapaalis ng demonyo kay Esperanza. Dahil isa pala siya sa pinakamahusay na exorcist sa mundo, at ang tanging tao na unang tumalo kay Balban. Noong gabing iyon, hindi na makayanan ni Peter ang kasalanan kaya sinunog niya ang tape recording ng exorcism ni Mag-Ali. At sandaling nag-flashback ang eksena, dito nalaman natin na siya pala ay talagang sinapian ni Balban ng maganapang insidente. Kaya napilitan siyang makipagtalik kay Mag-Ali at kaya nabuntis ito. Ngunit kahit papaano ay nagawa ni Peter na maalis ang demonyo sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagbigkas ng pangalan ng Diyos. Sa kasalukuyan, ipinagtapat niya kay Father Michael kung paano niya nakikita ang isang imahe ng demonyo sa bangungot niya. Kahit anong pilit niyang makawala, hindi niya magawa. Nang marinig ito, hinala ni Father Michael na tinatangka siyang angkinin ni Balban. Sa loob ng simbahan, isang madre na nagngangalang Camila ang nagdadasal nang biglang pumatak sa kanyang noo ang ilang patak ng dugo. Mabilis niyang iminulat ang kanyang mga mata hanggang sa napagtanto niyang nawawala ang rebulto. Pagkatapos ay nagsimulang makarinig si Camila ng mga kakaibang ingay at nakakita ng isang tela sa lupa na napapalibutan ng dugo. Dahan-dahan niya itong inangat at natuklasan niya ang walang buhay na katawan ng isang bata sa ilalim. Ito ay ikinagulat niya at nagsimula siyang sumigaw ng tulong. Sa sandaling ito, ang rebulto na nawala ay biglang lumitaw at gumagalaw patungo sa kanya na tila may nakasapi. Pagkatapos ay hinila niya ang kawawang madre sa kadiliman para makuha siya. Pagkaraan ng ilang sandali, ang madre na si Camila ay nasapian at sumugod sa silid ng mga bata upang saktan sila. Agad na sinubukan ni Mag-Ali na pigilan siya sa balak niya, ngunit madali siyang napabagsak. Sa kabutihang palad, narinig ng mga pari ang kaguluhan at nagmamadali silang iligtas. Mabilis nilang ginamit ang kanilang mga banal na kakayahan at kahit papaano ay napalayas nila ang demonyo sa katawan ni Camila. Sa sumunod na eksena, binisita ni Michael at Peter ang kulungan para harapin si Esperanza. Sinisikap nilang makipag-usap sa kanya para mas marami silang malaman tungkol sa demonyo. Gayunpaman, interesado lamang si Esperanza na makipag-usap ng kabastusan kay Father Peter. Pagkatapos ay ginamit ng dalawang pari ang kanilang pinagsama-samang mga panalangin para pabagsakin siya, ngunit ikinagalit lang ito ni Esperanza. Siya ay kumala sa kanyang pagkakagapos at naglunsad ng isang pag-atake kay Father Michael na kinagat ang kanyang tenga. Ngunit bago pa siya makapagdulot ng higit na pinsala, itinurok sa kanya ni Dr. Nelson ng pampakalma, kaya nakatulog ito. Dahil sa pangyayaring ito, seryosong nakipag-usap ang mga pari sa warden. Iginiit nila na kailangan nilang magsagawa ng exorcism sa loob ng selda ng bilangguan at para doon, kailangan nilang lumikas sa lugar. Gayunpaman, tinanggihan ng warden ang kanilang kahilingan dahil mayroon silang ilang lubhang mapanganib na mga nakabilanggo doon. Hindi nila maaaring ipagsapalaran ng pagdadala sa kanila sa ibang lokasyon. Naiwan na walang pagpipilian, kaya iminumungkahi ni Dr. Nelson na patulugin na lang nila ang mga bilanggo sa pamamagitan ng pag-inject sa kanila ng isang pampakalma. Ang ideya ay hindi sigurado, ngunit ito lamang ang paraan na mayroon sila sa ngayon, kaya sumang-ayon ng mga pari. Nagsimula na sila sa trabaho na patulugin ng lahat at si Dr. Nelson ay pumupunta sa bawat selda para magpatulog ng bilanggo. Gayunpaman, ang isa sa kanila ay mabilis na nagawang nakawin ng mga susi at naitago ang mga ito sa kanyang kama. Pagkatapos nito, pumasok ang dalawa sa selda ni Esperanza upang simulan ang exorcism, ngunit nakakagulat na malaman nilang nawawala siya. At sa ibang lugar, kinabahan si Dr. Nelson nang makita niyang nakabukas lahat ang mga selda. Bago pa niya ito may sumbong sa kanyang mga kasamahan, bigla na lang siyang inatake ng babaeng may sapi. Pagkatapos, nakita siya ng mga pari na sugatan at napapalibutan ng ilang mga bilanggo. Sinusubukan nilang basahin ang kanilang mga spells upang palayasin ang mga demonyo, ngunit tila walang epekto. Sa puntong ito, dumating sa pinangyarihan ng sinapian ng isang demonyong babae. At inatake din ng mga bilanggo ang mga pari ngunit isinakripisyo ni Dr. Nelson ang kanyang sarili upang makatakas sila. Kaya ginamit nila ang pagkakataon, kaya si Michael at Peter ay tumakas para magtago sa isang silid.
Sa sandaling sila ay nakatago, tinanong ni Michael si Peter tungkol sa kasalanan na matagal na niyang dinadala sa loob niya. Ito ay dahil ang kanilang panalangin ay hindi gumana sa mga bilanggo. Dahil hindi na niya kayang itago pa ang katotohanan, kaya sa wakas ay isiniwalat ni Peter na si Esperanza ay ang kanyang anak. Nabuo ito noong 18 taon na ang nakalilipas habang sinusubukang iligtas si Mag-Ali. Nang marinig ito, si Father Michael ay nabigla sa natuklasan niya. Sinabi niya na dahil sa kasalanang ito, imposible na ngayong talunin si Balban at iligtas ang mga batang ulila. Inamin ni Peter ang kanyang mga pagkakamali at hiniling kay Father Michael na gawin ang exorcism. Gayunpaman, ibinunyag ng pari na hindi niya ito magagawa dahil sa huling beses na natalo niya si Balban, talagang ipinagpalit niya ang kanyang kaluluwa sa kanya. Si Father Michael ay sumuko dahil sa kanyang mga pinsala, ngunit binigyan niya ng huling payo si Peter na, kahit anong mangyari, huwag makikipagdeal sa demonyo. Sa sandaling iyon, ang mga preso ay nakapasok sa silid na nag-joke kay Peter para tumakbo palayo doon. Nagkulong siya sa isa pang silid at sa wakas nagpa siya siyang aminin ang kasalanang nagawa noong 18 taon na ang nakakaraan. Ni-record niya ang kanyang sarili, ipinadala niya ang video kay Balducci. Pagkatapos ay lumabas si Peter sa silid na may panibagong determinasyon at hinarap ang mga preso. Na parabang natanggalan siya ng tinik at nagkaroon ng lakas at matagumpay na nasupil ng kanyang mga spell ang mga demonyo. Ang demonyong sa bangungot niya ay biglang nagpakita, ito siguro ang ulo ng mga demonyo. Kaya nakipaglaban si Peter at pinabagsak sila. Akala niya tapos na, pero sinalakay siya ng isang preso mula sa likuran at bumagsak siya. Nang matauhan si Peter, nakita niya ang kanyang sarili na nakatali sa isang upuan na napapaligiran ng mga demonyo. Pagkatapos ay nagsasagawa si Balban ng reverse exorcism sa kanya na naglalayong kunin ng Diyos mula sa kanya. Nagdudulot ito sa kanya ng matinding sakit ngunit hindi siya nawawala ng pag-asa at nagsimulang magbasa ng sarili niyang mga banal na panalangin. Dahil dito, napaatras si Balban at nawalan ng silbi ang kanyang exorcism. Samantala, sa loob ng ampunan, ang mga bata ay biglang nagsimulang kumbulsyunin. Sinubukan ni Camila na pakalmayin sila, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay walang bunga. Sa sandaling iyon, dumating ang demonyong babae at inatake siya. Mabalik sa bilangguan, sa wakas ay nagawang talunin ng mga banal na panalangin ni Peter si Balban. Kaya nagmungkahi si Balban ng isang kasunduan na kung aalisin ni Peter ang Diyos sa kanyang katawan, iiwanan niya ang katawan ni Esperanza at ang lahat ng iba pang mga bata. Ngunit kung hindi siya sumunod, tatapusin niya ang mga ito sa isang tibok ng puso. Nag-isip sandali si Peter ngunit determinado siyang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. Sa makatuwid, tinanggap niya ang kanyang panukala, binaliwala niya ang naunang babala ni Father Michael. Sa sandaling ginawa niya iyon, nawalan ng malay si Esperanza at natauhan ng mga bata sa ampunan. Bilang resulta ng insidenteng ito, si Father Peter ay pinarangalan ng media bilang isang santo dahil nailigtas niya ang buhay ng 112 na bata. Dumating din si Bishop Balducci upang batiin siya sa kanyang tagumpay. Habang nag-uusap ang dalawa, ipinahayag ni Balducci na tinanggal niya ang video at ang pag-amin ni Peter, itago na lang ito at kalimutan na lang. Pagkatapos ay tinanong niya si Peter kung gusto niyang magtrabaho bilang isang tagapayo sa Vatican, kung saan malugod na tinanggap ito ni Peter. Sa sandaling ito, napag-alaman na si Peter pala ay sinapian ngayon ni Balban at ang bishop ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Determinado na siya ngayon na sakupin ang lahat, hindi lamang ang isang lungsod, kundi ang buong mundo.